Ito po ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Kamusta na kayo mga subscribers, mga viewers at mga kaibigan ko na bumibisi-bisita sa YouTube channel at sa FB page namin? Sa episode kong ito ay tatalakayin ko kung totoo ba o kailangan ba talaga na sa tuwing tayo ay may bagong concrete pond at bago natin lagyan ng ating mga alagang isda, ay kailangan na magbabad tayo ng puno ng saging o mga dahon nito. At kailangan ba tayong magantay ng mga kitikite para mapatunayan natin na may nabubuhay na sa bagong gawang concrete pond, kaya pwede na natin itong lagyan ng mga isda at gamitin. Kaya samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng aking pagtalakay upang malaman kung totoo nga ba ang mga ito. Bago tayo tumuloy sa ating pagtalakay, ay gusto ko munang ipakita sa inyo ang aming mga fingerlings na maaari ninyong mabili mula sa amin. Ang available namin ngayon ay mula 3 inches hanggang 5 inches. Ayan, makikita ninyo ang aming mga fingerlings na nasa concrete pond namin. Masisigla sila. Yang nakikita ninyo mismo ay 2 to 3 inches yan. Pero ngayon siguro ay 3 na yan. O papunta pa sa 3.5. Kasi yung video na yan ay kuha namin 4 days ago. So, tawag na kayo sa numbers na naka-display o mag-text kung kayo ay nangangailangan ng mga fingerlings. Yan naman, yan yung mga bagong hatch namin, mga fry. Yan, makikita ninyo, masisigla rin yung mga fries namin na yan. Ilang araw na lang yan ay ililipat na rin namin sa aming mga concrete pond. Yung pinakauna naman ninyong nakita ay mga 4 inches yon to 5 inches na. Ayun, i-share ko na rin nung isang araw, bumalik na si Sir Wency, yung taga Mindoro, na I think mga June siya kumuha, kung di ako nagkakamali. Yun! Ayan, si Sir Wency. Welcome back. Kamusta ka na, Sir Wency? Second batch. Second batch, ha? Second batch na tayo. Ayos, ha? Takbo ka na niya sa Mindoro ulit. Mindoro na. Ilang oras biyahe? Mga 9 hours. 9 hours. Sige, pick up tayo. Anong kukunin? Hito na mga 4 to 5 inches. 4 to 5 inches. Fingerlings, no? Fingerlings, Ilang piraso? 6,000 sir. Ayun, sige, kuha tayo. Thank you. Ito yung mismong kinuha ni Sir Wency noong November 18. Noong Sabado yan, noong nakaraang Sabado. Yan ay 4 inches. Nung Sabado, wala kaming 5 inches. So, ang nakuha lang niya ay 4 inches. Okay, punta na tayo sa ating topic sa episode kong ito, kung kailangan ba ng banana tree, banana leaf, o banana trunk, o puno ng saging sa tuwing tayo ay mayroong bagong concrete pond para ito ay malagyan natin ng mga alagang isda o hito. Inihanda ko ang episode na ito lalo na para sa mga bago pa lamang na mag-iisda o maghihito sa concrete pond. Yang nakikita ninyo ay ang aking concrete pond nung bagong gawa pa lang. Ayan, nagbaba din ako ng banana tree, banana leaves. Ayan, nakikita ninyo sa inyong screen, mayroon ng kiti-kiti. Ayun, no? Diba, gumagalaw-galaw na sa ilalim ng tubig. Siguro mga 2 to 3 weeks yan mula nung ibinabad ko yung puno ng saging. Ang totoo, itong episode kong ito ay tinalakay ko sa aking huling webinar nitong nakaraang October na webinar. Ipinakita ko sa mga nag-attend na itong diniscuss ko. Tinalakay ko na rin sa kanila. Ito naman, yung nakikita nyo sa screen ay noong October 20. So halos isang buwan lang nung nakakaraan. Yan, nakikita nyo sa screen, nagpapahid na kami ng
waterproofing. So, yan yung bagong gawa naming concrete pond sa gilid ng pader namin, sa perimeter wall. Ililipat kasi namin dyan sa lugar na yan ng aming hatchery. Kaya lang, napalapad nga yung kanal. So, yung pader mismo ng kanal, itinaas na namin at ginawa na lang naming concrete pond pa para sa fingerlings. Ayan, nakikita ninyo, pagkatapos naming i-waterproof, binrush ng tubig at ayan, pinapaliguan namin yung buong pader ng loob ng concrete pond. Inugasan namin, kumbaga. Iniskoba, tapos binanlawan ng tubig. Ayon sa mga nauna na mga nag-aalaga ng isda sa concrete pond, kailangan daw lagyan ng puno ng saging, dahon, para ma-neutralize yung epekto ng semento. Diba? Ganun nga ang mga sinasabi ng mga nauna sa atin. Para pwedeng malagyan na ng isda. Pag nakakita tayo ng kitikite, ibig sabihin, mabubuhay na rin yung mga isda. Ang kinokorek doon, yung cement residue o yung pH ng tubig sa concrete pond. Ngayon, tanongin natin sa mga eksperto, ilan ba talaga ang pH ng isang bagong semento? Ito yon, the pH of new concrete will be approximately 12 to 13, mostly due to calcium hydroxide, which is a normally byproduct of cement hydration. Kung inyong maaalala, tinalakay na natin o may episode na ako tungkol sa pH range o yung parameters ng pH ng catfish o ng hito. Ang sabi ay 6.5 to 8 o 8.5 pa ang pH range ng tubig na mabubuhay ang hito. Pero pag bago pala ang semento, 12 to 13, so sobrang taas. Kaya maaaring mamatay o siguradong makakamatay yan sa ating mga alagang hito. Sa aking video ng bagong concrete pond ko ay pagkatas namin hugasan yung loob ng concrete pond, tinest namin yung pH. Ano ba pH ng tubig pagkatapos namin hugasan? So ayan, makikita ninyo, mababasa ninyo sa pH meter namin. Meron kaming pH meter, meron pa kaming pH strip, yung papel. So ayan, base sa nakikita ninyo, nasa range na siya ng 7.7. Ang dapat na pH, tandaan ninyo, ng tubig ng hito ay 6.5 to 8 o 8.5. Yung testing namin kanina, 7.7, so pasok. Sa papel naman, ayan, kung mapapansin ninyo, nasa gitna siya ng 7 and 8. So, ang maximum natin 8.5. So, nasa gitna lang siya ng 7 at 8. So, ibig sabihin, pasok ang pH ng tubig ng aming concrete pond. Yan ay hindi ko pa binababaran ng puno ng saging at mga dahon ng saging. Sabi sa nabasa natin kanina, ang semento ay may pH na 12 to 13. Merong mga ibang eksperto nagsasabi na 14 pa nga sagad. So mataas ang alkaline content ng semento. Bakit? Ito yon. Cement is manufactured through a closely controlled chemical combination of calcium, silicon, aluminum, iron, and other ingredients. Common materials used to manufacture cement include limestone, shells, and chalk. Yun lang ang gusto kong ipapansin sa inyo. Yung salitang limestone at saka shell. Ang limestone ay ginagamit yan sa mga earthen pond at saka sa mga pananim, sa taniman, sa lupa. Kung maaalala nyo, may tinatawag na agri-lime o ag-lime, di ba? Yan ay nagbibigay ng mataas na alkaline para tumaas ang pH ng lupa.
Yung aglime, yan din yung mga subscribers, yan din yung apog na tinatawag sa Tagalog o calcium carbonate. Siya rin yung agrilime, aglime, apog, sa calcium carbonate. So yan ay mataas sa alkaline. So ang main o isa sa mga main ingredients ng semento ay iyan, yung lime o yung limestone. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang semento ay mataas ang pH o yung tinatawag na bakit siya basic. Ang basic ay ang kakontra ng basic ay yung acidic. So siya, ang mga semento ay basic. Okay, balikan natin yung bago naming concrete pan na doon namin ililipat yung aming hatchery at saka yung mga fingerlings. Doon namin i-stock. Pagkatapos namin gawin yung concrete pan, of course, nag-cement neutralizer kami. Pagkatapos namin mag-cement neutralizer sa pader at sa sahig, nag-waterproofing kami. Pagkatapos namin mag-waterproofing, dahil sa ang waterproofing ay may halong semento pa rin, nag-cement neutralizer kami ulit. Pagkatapos namin mag-cement neutralizer, syempre, papatuyuin nyo muna yon. Iniskoba namin, nilinis namin yon. Nag-rinse kami o binanlawan namin ng tubig. Pagkabanlaw namin ng tubig, pinuno namin yung bagong concrete pan at iniskoba namin, binrush namin at pinaagos namin yung tubig na yun at nagpalit kami ng bagong tubig. Pagkapalit namin ng bagong tubig, sinigurado namin ng pH muna kung nasa values o nasa tamang parameters. Nung sinigurado namin na nasa tamang parameters o nasa tamang parameter yung pH namin, ayan na. Nag-stock na kami ng fingerlings. Pagkatapos namin mag-stock ng fingerlings, of course, para sigurado, chinek namin ulit yung pH. Kung mapapansin niyo, yung pH namin na yan na meron ng isda, nasa pagitan siya ng kulay ng 7 at kulay ng 8. So, ibig sabihin, nasa tamang value siya. Kasi ang pH ng tubig dapat ng hito ay 6.5 to 8 o 8.5. Para sigurado kami, gumamit din kami ng tester. Kung sa paper strip, tama ang pH namin, tinignan namin sa tester. So, ang end reading ng tester namin is 7.71. So, tama. Hindi naman nagbago ang pH at nasa tamang values ang aming pH sa bagong concrete pan. So, naglagay na kami ng asin. Yung asin kasi, alam nyo mga viewers and subscribers, nakaka-relax yan sa ating mga alagang hito. At the same time, kung meron mang nakaabang na bakterya o fungus, ayan, makokorek na agad ng asin. Pagkatapos na naglagay kami ng mga bato, yung pumis. Kung sa mga hindi pa nakakapanood ng mga viewers namin, panoodin ninyo yung episode ko about pumis. So sa mga bato na yan, dyan pwedeng mamugad o tumira ang mga beneficial bacteria. So yan, mga galing na mga pumis yan sa mga malalaking concrete pans namin yung nasa loob. So naglipat na lang kami. Pero bago namin inilagay dyan yung mga batong yan, binabad muna namin sa asin dahil yung mga malalaking hito, yung mga grow out, baka may fungus sa kanila, mahawa pa yung mga fingerlings. So kung mapapansin niyo, ayan, nagpapakain na kami. Ang date niyan, CCTV camera yan October 22, alas 6 ng umaga yan, nagpapakain na kami sa aming mga fingerlings na bagong stock sa bagong concrete pan na hindi kami nagbabad ng puno ng saging o dahon ng saging. Pero kung maaalala ninyo, October 20, ayan, 1:30 ng hapon, nagpapahid pa kami dyan ng waterproofing. So, ibig sabihin, 2 araw lang ay nagamit na namin mula doon sa araw na nagwa-waterproofing kami. Ayan na sila ngayon. Okay naman, puro nakalubog, lumalangoy, masigla. Ayan, actually, rested sila. So, nung na-stock na namin tong kabila, wina-workout na namin yung kabilang concrete pan. So, doon namin ilalagay yung mga natitira pa na mga fingerlings na bagong hatch namin.
Mga subscribers and followers, mga viewers namin at mga kaibigan, ito lang ang gusto kong iwan sa inyo sa episode kong ito. Hindi masama na magkaroon kayo ng ganitong practice, yung nagbababad muna kayo ng banana leaf, banana tree, bago kayo mag-stock at mag-antay muna kayo ng wigglers o yung tinatawag na kiti-kiti. Okay lang naman kasi hindi naman ang ginawa ko nung una. Wala namang naging epektong masama sa mga alagang fingerlings o hito. Kaya lang, pwede rin ninyong i-skip na yung ganyang process. It's your choice. Nasa sa inyo kung gusto ninyong magbabad muna o diretso na kayong pag-stock o paglalagay ng mga alaga ninyong isda sa bago ninyong concrete pan. Ang kailangan lang ninyong masiguro kung hindi kayo magbababad ng saging, puno ng saging, ay malinis na malinis ang pagkakabanlaw ninyo doon sa bago ninyong concrete pan. Walang alikabok ng semento, walang residue ng semento kasi magpapataas pa rin ang pH yun at maaaring ikamatay ng inyong mga alagang isda. Mga kaibigan, ayan, may mga fingerlings. Pag kailangan ninyo, text or call lang yung mga numbers na naka-display. Grow out, meron pa rin kami. Pag kailangan ninyo ng grow out, ayan din ang numbers na pwede ninyong tawagan. O paano, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Bye-bye!